May tanong sa akin, Boss Ray, posible po ba nilang gawin ang i-reloan yung account ko sa kanila nang walang permiso? Tapos na po ako nagbayad sa kanila. Bugok na ola po na ola. Nagtaka nga po ako nang nag-text sila sa akin na magbayad na daw ako. Wala nga akong natanggap na pera galing sa kanila. Kasi after po nung nagbayad ako last month, nag-log out tapos nag-uninstall na ako ng app nila. Sana po mapansin nyo, comment ko po. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan po, no? Ito yung mga pangkaraniwang hinaing ng ating mga kababayan, no, na hindi naman sila nagre-reload or hindi, wala namang kiniklik, no? Pero nare-reload sila, nagugulat na lang sila, sinisingil sila. So dito po sa ating video, aalamin po natin kung may katotohanan po ba yan. Kaya pakitapos po yung ating video hanggang sa dulo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at sa ating pong pagsasaliksik at syempre po sa tulong at paggagabay po ng ating mga kaibigan, mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi po pagbabayad ng utang. Dahil ang utang po ay obligasyon na kailangan nating bayaran. Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong katanungan. So sabi niyo nga po is, maaari ba, no, na or may possibility ba na ma-reloan, no, yung inyong account sa kanila, no, sa mga bugo katabusadong online lending apps kahit wala namang kayong binibigay na permiso. Okay, so dun muna tayo. Marami ho tayong na-receive na ganyang mga messages and comments, no? Pero hindi ko pa ho sinasagot dahil nga inaalam ko pa kung ano ba talaga yung katotohanan doon. Pero syempre ho, gumawa ho tayo ng pagsasaliksik at ang ating naano is yes, there's a possibility. Kasi kung yung ang detalye natin, no, nakukuha nila, yung pa kayang gawang kayo ng utang, no, nang wala kayong alam. Ganyan ka, no, ganyan talaga ka kawawalang yayang mga yan, no. Walang katapusang mga abuso, no, ang gagawin nila para lamang makaperwisyo ng ibang tao. Pasensya na ho kayo maingay dahil nasa tayo katabing kalsada, no. Ayun ho, no, kagaya ho ng sinasabi ko, walang katapusang pang-aabuso ang ginagawa. Nakita niyo ho, tinapos nyo na yung inyong obligasyon sa kanila kasi nga masakit sa ulo, di ba? So pinilit yung tapusin. Okay? Pero magugulat kayo, ala namang pinapadalang pera sa inyo at ala namang kayong request. Unang-una, di ba? Ala namang kayong request na marilo. Ba, after a couple of days maniningil na. Di ba? Meron daw kayong utang. Yun ang masakit sa ulo kasi alam mo sa sarili mo, tinapos mo na yung obligasyon dahil nga ayaw mo na ng harassment or ayaw mo na silang marinig o ayaw mo na silang makatransaksyon. Pero ito na naman. Diba? Kasi itong mga bugo katabusadong online lending apps na ito, hindi naman ho pagpapautang ang negosyo niyan. Ayon ho sa aking pagsasaliksik. No? Ang talagang negosyo niyan is unang-una is yung di umano po pagmamoney laundering nga. Pangalawa, is pagbebenta po or pagdanakaw ng information po natin at pagbebenta po, no, sa ibang mga kumpanya or sa iba nilang mga kakilalang kumpanya na nangangailangan po ng detalye ng mga individual. Ganyan ho kawalang yayang mga yan, no? Kung yung iba pong mga kumpanya ng pagpapautang, no, is tumbaga sumusunod dun sa sa kautusan po ng Data Privacy Act kasi may certain number of days or months lang yan na dapat nasa sistema po nung kumpanya, no? Pero dapat mawala na itong mga bugo katabusadong online lending apps. Hindi ho sinusunod yan ho ang pawang katotohanan, no? Iniipit nila yan. Ito lang ho natatandaan niyo po ba nung pandemic? Di po ba, hindi tayo makalabas. So, kung lalabas man tayo, papasok tayo sa isang establishment, no? Kailangan nating isulat, no, yung ating mga pangalan, cellphone number, email address, at saka kung taga saan po tayo.
for monitoring purposes. Okay? Ano ho ba naranasan natin? Diba? During that time, ano pong nangyari? Diba? Kung ano-anong mga messages ang dumarating po sa atin. Dahil wala naman tayong naaalala na kumbaga nag-login tayo o whatever o nag-register tayo. Bigla-bigla na lamang po na may mga messages na dumarating sa atin. Ganun po ang ginagawa niyang mga yan. Yung mga nakukuhang detalye, no? Buti sana kung yung pangalan, address lamang po natin. Hindi. Pati yung ninakaw doon sa mga phone book po ninyo. Pati yun ibinebenta. Oh. Mga walang ya talaga. Nakita nyo? Hindi lang ho talaga yung pangwawalang ya na sasabihan kayo, tapos mawawalang, kumbaga, emotionally, mai-stress kayo. Hindi ho. Pati yan. No, detalye nyo, nasa inyo lang dapat. At dapat sa kanila lang. At dapat yan after a couple of days or months, no, na hindi nyo na kayo, kumbaga, involved sa kanila. O di na kayo kliyente. Dapat yun, nababasura na . Diba? Sila, nire-retain nila. Ganun kawawalang yayang. Pinagkakakitaan pa rin kayo. Nakita niyo ho? Ganyan ho kawawalang ya talaga yung mga yan. Kaya, ano sinasabi ko sa inyo? Bago niyo ho pasukin itong ganitong klase ng mga pautangan, itong mga bugok katabusadong online lending apps na yan, pag-isipan niyo hong mabuti. No, magbasa ho kayo ng mga comments, ng reviews, kasi ho, wala hong idudulot na matino sa inyo yan. Hindi nga ho i-explain kung ano yung utang na papasukin po ninyo or yung obligasyon na papasukin ninyo. Diba? Hindi man lang ho inaalam kung handa na kayo. Walang credit investigation, walang verification. Nakita nyo? At wala hong evaluation. Oh. Saan kayo ngayon mapupunta niyan? Diba? Kasi pag hindi ho, kapag hindi pa talaga kayo handa, no, sa isang obligasyon, talagang kayo lang din ho ang mapeperwisyo. Yung mga yan, pinauutang walang trabaho. Oh, di ba? Nag-aaral. Oh, ano hong ibabayad ng mga yun? Sino ho pinirwisyo nila? Yung kliyente mismo. Di ba? Ang masakit doon, kung itong bugo katabusadong online lending apps na to is a submitting entity pa sa CIC, ayan na. Di ba? Instead na mapabuti, wala, napalala pa. Kasi tingnan nyo, masisira na yung credit standing po ninyo. Paano ho kung darating na future? Diba? Mangailangan kayo ng mas malaking halaga. O di kaya gusto niyo bumili ng sasakyan, gusto niyo bumili ng bahay. O may record na kayo. Diba? Yun ho ang mahirap diyan sa mga yan. Di po ba? Kaya ito sinasabi ko sa inyo, pagka kayo papasok sa isang obligasyon, make it a point and make sure na handa na ho kayo. Dapat sarili po natin ginigage na natin. Okay, wag na ho nating hayaan na may itong mga ganitong klase ng mga predatory companies aabusuhin. Kasi yun ang mangyayari. Di po ba? Maabuso lamang po tayo doon sa mga ninanakaw nilang detalye. O nakita nyo ho, pinilit nyong tapusin yung inyong obligasyon. Ginawa naman kayo ulit ng utang. Masakit yan. Baka sa ibang kumpanya, ganun din ang gawin sa inyo. Diba? Ikuha kayo ng ibang utang sa ibang kumpanya. Which is napakasakit, di po ba? Oh. Walang nga talaga itong mga ito . Nakita nyo, sabi nyo nga, wala kayong nakuha man lang, no? Or natanggap na pera dun sa inyong e-wallet. Talagang wala ho kayong makukuha dahil malamang yan, pinera ng mga tagaloob yan, tinrabaho na ho kayo. Oh. Mga luko-luko talaga, Mariosep. Tingnan nyo. Oh, kaganda nung ginawa ninyo, di ba? I-log out po ninyo. Tapos binura nyo na yung apps. Tama lang ho yun. Kasi wala na kayo talagang balak pang hiraman. Kaya lang itong mga bugo katabusadong online lending apps, wala. Talaga talagang mga walang kaluluwa. Naulitin ko po, kung hindi nyo naman talaga kailangan, huwag ho kayong manghihiram sa mga yan. Ngayon, kung talagang gusto nyo manghiram sa kanila, tatagan nyo yung loob nyo.
no? Kasi hindi lang ho yung pang-aabuso ang gagawin nila sa'yo. Mumurahin ka, pati yung mga nasa contact details mo, damay, ipopost ka sa social media. Hindi. Pinilit mo nang tapusin yung inyong nahiram, ayan, gagawang ka na naman. Diba? Pati detalye mo, ibebenta sa iba. Yun ho ang masakit dyan. Kumbaga, wala na kayong hindi na talaga inyo yung personal details nyo kasi nakakalat na eh. Di ho ba? Sana ho iyon isa pa rin ng masilip ng ating gobyerno kung paano ho yan. Paano mapupuksa yung mga ganyang kawalang yan. Kasi online ho eh. Di ba? Anything that you put online, nandiyan na yan. No, hindi niyo na maaalis sa ngayon, no. Sana lang ho magawan ho ng paraan ng ating gobyerno kung paano malilinis yan, no, yung mga information na yan na nasa online. No, kasi kawawa ho, no? Kawawa ho tayong lahat, hindi lang naman ho yung a certain individual eh. Tayo ho ang lahat maapektuhan niya na yung information natin na nasa online hindi na ho maalis. So I hope lang ho and pray na maayos yun, no? Kumbaga magawan ng solusyon kung paano matatanggal yan dyan kasi hindi ho tama eh. Yes, napakaganda ho ng technology, kaya lang siyempre meron din hong meron din hong hindi magandang naidudulot yan. No, kaya tayo ho, iba yung ingat. No, pag-isipan po natin ng 2, 3, 4 or mahigit pa na beses, no, bago natin pasukin itong mga ganitong klase ng obligasyon. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.